Radyo Latigo, ang amigo mo nga radyo. Broadcasting live from Coronadal City, South Cotabato. Ito ang 107.3 Radyo Latigo. Naghahatid sa inyo ng mga sariwa, bagong mga balita at mga musika mula sa makaluma at makabagong henerasyon. 107.3 Radyo Latigo, ang amigo mo na radyo. Pagbabago at pag-asa sa Diyos na Ama. Ito ang programa ng The Holy and Sacred Almighty God, our Father. Pagbabago, paghingi ng kapatawaran, gabay para sa kaligtasan. Ang sabi ng Ama, ako ang totoong Diyos, ako ang totoong kaginhawaan. Ipunin niyo man ang lahat ng kayamanan sa mundo, hindi ito makakapantay sa akin. Kahit isang alikabok, ako ang Diyos na Ama na makapangyarihan sa lahat. Mapalad ang taong nagtitiwala, nananalig at sumusunod sa Diyos na Ama. Ito ang programa ng The Holy and Sacred Almighty God, our Father, tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa 107.3 Radyo Latigo. ang amigo mo nga radyo. Oras sa Pilipinas. Okay na, sir. Oras sa Pilipinas, 3 minuto makalipas ang ikasampu ng umaga. Magandang umaga sa ating lahat. Isa na namang napakagandang umaga kasi nga mga amigo kag amiga, ang ganda ng sikat ng haring araw. So, magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Latigo at saka dito po sa buong probinsya ng South Cotabato at saka sa mga nalalapit na probinsya. Sa mga nanonood po sa Facebook Live at saka po sa nakikinig sa kanilang mga radyo, magandang umaga po sa inyong lahat. So, narito na naman kami ngayong umaga sa inyong harapan o sa ere upang maghatid sa inyo ng isa na namang napakagandang kwento ng buhay ng ating guest speaker. So, good morning sa aking partner, Sir Bobo. Good morning, partner. Oo. Yes. I-greet na to, no? Good morning, South Central Mindanao. Sok Sargent, kumusta ka mo dira? Good morning sa lahat ng mga member ng The Holy and Sacred Almighty God, our Father. Dito sa Marbel, no, lalo na kay Sir Roger. At saka siyempre unahin natin yung pinakamalayo. Naku partner, binabagyo yata na naman doon sila. Sa Luzon. Paano ba ang kasama natin doon sa Isabela, doon ang sentro ng bagyong Uwan. Bing. Uwan. Kumbaga sa Cebuano, ulan talaga yon. Uwan po. Uwan. At saka sa Sinarayan, binabayo na naman ang bagyo. Hoping Ryan, ha? Okay kayo dyan sa Cagayan Valley. At yun nga, yung Isabela natin, ang Diyos naman ang bahala sa inyo dyan. Ate Bing at saka Sir Mamay. Yes, kasi nga Sir Bubok, no, kapag nakikita ng Diyos na Ama na busilak ang puso mo, hindi kanya pababayaan, hindi kanya ipapahamak. Oo, at saka doon sa Pangasinan, no, kay Nanay Miling. Nanay, kumusta? Yes, hello po. Pasensya sa Good mga morning. nangyayari, ha. Okay lang, Nanay, at least naiyahon natin yung ating General Assembly. Yes, hindi basta-basta yun, Sir Bubok. Kasi nga, Luzon, Visayas, Mindanao. Oo, sila doon, sila PB sa, ano ba yun, sa Cadiz po. Cadiz City. Yes. Good morning sa inyo dyan, si Dudok. Talagang magwapo si Dudok, ano? Okay naman, okay siya, nakaka-enjoy. Dudok, good morning. At saka dyan sa pababa sa Dumaguete, yung kasama natin dyan, si Ma'am Johan. Sila at si Angel. At saka si president nila doon, si Nung Julito. Julito Inkig. At saka kay Ate Gemma. Hello! Good morning hello po sa inyo dyan. Kumusta yung biyahe pa uwi? Kasi nga, long nakakapagod yun. distance. Nag-ano sila, Kaya nag-commute. masabubo.
Tsaka sa sige, sa Pasuryo, good morning na rin dyan. Hoping nagpapahinga na Yes, kayo. hello kay Ma'am Queenie, kay Sir Gerard. Salamat sa mga gulay-gulay na dumating, tsaka yung manok-manok. May manok na pasalubong. Salamat sa inyo. Yes. Sige partner, ano na ba ang ating topic ngayon? Ako, Yes, ngayong magulo na umaga. naman ang mundo. Kasi nga Sir Bubok, maraming mga pangyayari yung mga naganap no sa mga sa buong probinsya, sa buong sa buong bansa. Sa buong bansa What I talaga, mean, no? dito sa Pilipinas, sa ating bansa. Kasi nga, yung iba, Sir Bubok, nakikita ko sa Facebook, yung iba talagang lunod na yung bahay. Umapaw na yung tubig sa bubong. Oh, Tapos yung mga babies, ang liliit pa ng mga bata, kawawa. kawawa. Oh. Yes. Yung mga hayop lumulutang na, lumalangoy, Yan nga. yung mga kotse tumatakbo na. Nagkakarambola na yung mga papatakbo kotse sa tubig. bubok. Parang yung makikita mo yung nung humupa na kasi yung tubig, makikita mo yung mga sasakyan nakatangkas-tangkas na. Oo. So hindi basta-bastang pangyayari yun kasi nga ilang taon na pinaghirapan yun ng mga kapatid natin. Hindi natin kapatid sa dugo sa bubuk kundi Oo. kapatid natin sa espiritu kasi nga Okay. tayo dito sa mundo pantay-pantay, tayo dito sa mundo iisa lang yung pinanggalingan, yung Diyos na Ama lang. So magkakapatid tayong lahat sa espiritu. Kaya lang yun na nga, hindi tayo magkakapatid sa dugo. Yeah, sabi nung isang seaman, 3 taon niyang pinag-ipunan. Itinayo ang bahay. Within 3 minutes. Hindi pa umabot ng 3 minuto. Seconds lang yun. Seconds lang. Sira na. Meron akong Kalain nakita, mo. meron din ako nakita Sir Bubok sa Facebook, yung milyon yung bili niya ng bahay. Tapos hindi pa nila natirhan. Wala Oo. na. Sira na. Yes, nawasak na ng Ganon. lindol, ng bagyo, ng kung ano-ano man yung mga kalamidad na dumarating sa atin. Kasi nga Yun. Sir Bubok, masasabi nga natin na yung mga kalamidad ay pinagkaloob yun ng Diyos na Ama. Oh, sa Ilonggo pagintugot, no? Yes. Tugot sang Diyos nga may. So Pinahintulot pinahintulot ng Diyos na Ama mangyari. ang mga pangyayari. Kaya nga mga kapatid, panahon na talaga. Ang daming nagsasabi, bumalik na kayo sa Diyos, balik loob na kayo sa Diyos. May mga warning na ang Diyos sa atin. Marami nagsasabi niyan. So dito, panahon na ito na nakikinig kayo mga kapatid dito sa The Holy and Sacred Almighty, no? Sa programa namin, sa programa natin. So panahon na makinig kayo at pag-usapan natin ang tungkol sa Diyos, ang mga milagro ng Diyos, ang mga himala ng Diyos, no? Ang mga warning ng Diyos sa atin, dito yan mapapakinggan natin sa ating programa. Sige partner. Kasi nga Sir Bubuk, masasabi natin na yung mensahe ng Diyos na Ama ay para sa lahat. Hindi lang para sa atin na miyembro, hindi lang para sa atin na mga misyonary niya, kundi gusto niyang ipaabot sa buong mundo. Kaya nga tayo nagkaroon ng radio station. Kaya nga tayo nagkaroon ng programa sa estasyong ito upang maging daan din po na marinig din po ninyo yung mga mensahe ng Diyos na Ama na yun na nga kasi nga sa panahon kasi natin ngayon mismo bata nagkakasala na kasi nga through gadget, mayroon din na dahil sa yung nakikita natin sa kapaligiran natin, kung matapang yung nanay, matapang yung tatay, yung bata 3 taon pa lang, 5 taon pa lang matapang na din. Yun na nga Sir Bubok, no? Pabata kasi ng pabata yung kasalanan. Yes. So yun na nga, malalaman mo yan sa yung sakit na binibigay ng Diyos na Ama, no? Pabata ng pabata ang nagkakaroon ng mga may sakit. Yung high blood noon, lang yan sa mga may edad na Pero ngayon, pabata ng pabata ang mga na stroke. So partner, gusto ko lang balikan yung activity natin noong October 31 at hanggang sa November 1. Pasalamatan. Yes, pasalamatan ang lahat na umattend, ang lahat na nag-participate at gusto ko i-congratulate, no? Ang mga activities natin na talagang successful yung activities natin sa ating General Assembly ng The Holy and Sacred Almighty God our Father. So sa General Assembly, naipakilala lahat
ang mga member chapter by By chapter. chapter po. Yes. Oh, napakilala at saka nag-elect sila ng kanilang mga officers. Yes. At saka dito rin sa main chapter, ganun din, at sa buong organisasyon ng Almighty partner. Hindi naman masarap yung litson ko, bakit binuto pa rin ako? Joke only. Yes, kasi nga Sir Bubok, ikaw pa rin yung president sa whole natin, organization natin. Congratulations Sir Bubok, kasi nga siguro nakikita din ng bawat isa sa atin yung sakripisyo mo, kung ano yung mga ginagawa mo para na maging successful din ang organisasyong ito. Kasi nga kung hindi maganda o hindi nararapat yung ilalagay na mamuno, siguro masasabi din natin na hindi din po magiging successful po itong samahang ito. Dito kasi yung leadership natin sa ating panong iba. Hindi yung makikita mo na leader talagang nire-respeto. Okay, lahat tayo ay dapat may respeto. Yes. Each and every one of us, we should have a respect to each other, no? At lahat tayo magkakapatid. Pero ang pinagkakaiba dito, partner, alam mo, yung bang sinasabi nila na lead by example. Yes. So, kumbaga yung lead by example, so dapat example mo talaga na marunong kang maghugas ng plato, no? Marunong kang magwalis. All Para yung around. mga member mo, ganun mag-follow na rin, no? Yun sinasabi nila na follow what I do and follow what I say. Iba yung sa ibang rules, no? Do not follow what I say. Ano yun? Follow what I say, but don't do not follow what I do. what I do. Mali yun, no? Sa atin, lead by example. At saka, yun nga sabihin, sino bang leader dito? Pwede yan, ayun siya naghuhugas ng plato. No? Dito ang leader, Talagang isang malaking halimbawa sa lahat. malaking halimbawa. Tapos ayoko sana kasi kung leader ka, ikaw talaga pinaghuhugas ng plato Ikaw ang pinagwawalis, ikaw ang pinagsaserve. Tapos pagdating sa kainan, dapat huli ka. Hindi ka dapat Kasi nga, unahin talaga yung iba, unahin talaga yung membro. Lalo na doon sa nakikita ko, Sir Bubok, doon sa activity natin, inuuna talaga yung galing sa malayong lugar. Galing sa malayo. Yes. At saka sa matatanda, no? Sa mga may sa mga bata. senior citizen. Senior, At saka sa may bata, totoo yan. Pina-priority partner, talaga, oo. yes. So, congratulations sa lahat-lahat, no? At yung activity natin tumagal ng halos 2 araw lang talaga. Pero ako, partner, 4 na gabi Na-extend. yatang puyat Yun ko na nga straight, no? Hanggang ngayon inaantok pa ako. At nakilala natin ang isa't isa at nalaman natin ang kanilang mga lugar Sitwasyon. at nagkita tayo, nalaman natin ang kanilang mga sitwasyon. Masaya, partner. Nagkita-kita ang magkakapatid sa buong nakahalubilo, Pilipinas, yes. nakahalubilo at nag-usap-usap. So congratulations sa ating lahat. Hindi natin maisa-isa yon, pero lahat ng chapter. Yes. Maraming salamat. Hoping by next year. Hindi lang gano'n. No? Actually, partner, yung marami na tayong General Assembly na nangyari. Pang 15 na taon na ito Yes. Pero yung nangyari last October 31, ito yung pinaka-formal. Kakaiba. Yes. Pinaka-formal, yung standard na General Assembly na talagang ginawa natin. Talaga, hindi ko lang masabi. Pero talagang democratic at saka formal. Siyempre, andun din yung Diyos na Ama na tumitingin sa atin. Lahat naman ay may basbas niya, partner. Yes. Sige, partner. Sir Bubok, balikan natin kasi nga tuwing Sabado, mayroon tayong mga kwento ng buhay na binabahagi po sa ating tagapakinig at saka sa ating tagapanood through Facebook. So good Facebook. morning kay Ma'am Flora May Marcelo. Number 1 talaga siya na nanood. Oy. So say JR ka, Patriarca, Christian J. Patriarca watching from Alabel, Sarangani Province. Kay Ma'am taga Chen Alabel, good Landero, morning. kay Ma'am Chick Cornat, at saka, Sir Bubok, Libak Sultan Kudarat daw siya, si Ma'am Flora May Marcelo. Yes, oo.
Taga Libak yan Kay sila. Jolnes Balogo, Ma'am May Rijoso. So good morning po sa inyo. Taga Oy, si Metro May, Manila. taga Maynila yan. Yes. So, pakinggan po natin ang kwento ng buhay ng ating tagapakinig. So, ma'am, maaari ka po bang magpakilala, ma'am, at saka kung taga saan po? Hello, magandang umaga po. Ako po si Jemeline A. Nakalaban from Pulunuling, Tupi. Yes, at taga Tupi ka pala, ma'am. Yes So, po. ma'am, maaari mo po bang ikwento sa amin kung ano po ba yung Ma'am Jemeline nung mga unang panahon po na hindi pa po kumbaga pa hindi pa po nakilala at isinabuhay ang mga mensahe ng Diyos na Ama? Well, noon po talaga, suplada po talaga kasi ako. And Oy, then, si yes. ma'am. Suplada talaga ako. And Same then, here. and then, yung ano talaga, madali kasi akong magalit. Yes, madali akong Yun talaga. magalit. Most especially kapag yung may sasabihin ako, then hindi mo agad na-gets. Ganun ako. Ay. Yes. And then, yung grudge or yung nagtatanim ng sama ng loob, yun talaga yung pinaka sa akin. Madali akong magtanim ng loob sa isang tao. Masama ng Kung loob. baga Sama pa, ng loob. kinikimkim mo yung Kinikimkim sama ko ng talaga, loob. yes. Yes. As in, So, yung grudge talaga hindi siya nawawala sa akin. Mahirap para sa akin na i-let go yun siya. Kasi nga, kahit ngayon kahit sa murang edad ng kabataan sa ngayon, mayroon ng mga kinikimkim na galit. Yes. Yun na nga yung iba dahil din sa biktima ng mga hindi kaaya-aya ng mga pangyayari kasi nga may droga, may yung paglalasing parang nino-normalize na ng iba. No, Sir Bubu, kasi nga dahil diyan yung iba nakakagawa ng hindi maganda. Kasi nga parang wala na sa katinuan. So, Ma'am Jemeline, paano ba nabago yung buhay mo, ma'am? Kasi nga, masasabi mo na hindi kaaya-aya yung mga pag-uugali mo noon. So, sa ngayon na nakilala mo yung Diyos na Ama, kasi nga, based din, si Ma'am Jemeline nga pala is anak po ng yung dati nating panauhin din dito na si Ma'am Leia Nakalaban. So, from Tonico po sila dati dito po sa Coronadal. So, yun na nga, Ma'am Jemeline, no, sabi ni Ma'am Leia is dati-dati sumasama ka din sa kanya sa murang edad. po. Pero yun na nga, bari mo bang ikwento sa amin, ma'am? Actually, first ko na nakilala ang Diyos na Ama is way back in college talaga ako. College pa ako nakilala ko na ang Diyos na Ama. Pero at that time kasi, yung sitwasyon na, kasi nga nanay ko siya. So, kailangan na kung nasaan siya, nandun din ako. Pero, may kasi siya consequence, kumbaga. Kasi, nung sumasama lang ako dahil sa nanay ko siya. So, yun, hindi talaga ganun ka-strong yung paniniwala ko sa Diyos na Ama at that time. Kumbaga, 50-50 ako nun. Kasi nga sumasama ka lang kasi nga nanay mo. Yes. Parang masasabi natin na sunod-sunuran ka lang. Yes, parang napilitan lang talaga ako nun. Talagang napilitan Kasi sinusunod ako. mo kasi matatawag mo na Yes. nanay mo. Kasi nga, lumaki ako na nakikinig close ako kay mama. Nakikinig ako kung nasaan siya, nandun ako. Kasi nga, nung lumaki kami, siya lang talaga yung kasama namin. Mostly, siya yung kasama namin. Kasi nga, yung trabaho ni Papa is Nasa malayo. malayo siya. So, yun. So, ibig sabihin ba niyan, ma'am, is hindi mo pa alam kung ano yung pinasok ng nanay mo. Naging sunod-sunuran ka lang kasi nga nanay mo yun eh. Kahit anong galaw natin bilang isang anak, kinakailangan natin yung nanay natin. So, parang napipilitan ka lang na sumama. Yes. Pero, kailan mo ba, ma'am, masasabi na naging totoo ka na sa sarili mo na yung nakilala mo na talaga ang Diyos na Ama at sinabuhay mo na talaga yung mga mensahe niya? Actually, last year, April 16, 2024, yun talaga yung time na kusa ko na mismo na pumasok dito. Kasi at that time, okay lang po ba na story ko? Yes. Yung at that time po kasi, nagkasakit ako from March until April. So doon, lahat talaga ng mga ginawa namin eh.
kasi at that time, nagkaroon kasi ako ng sakit. So, yung sakit ko is sa heart. Actually, marami akong sakit. Yung una talaga na sakit ko is para akong baliw. Oh, Yes, kasi pag hindi ako nakakita ng tao na hindi ko kilala, most especially yung mga family ko, talaga, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang nababalisa ka, Oo, ma'am. nababalisa talaga ako. So yun, then hindi ko alam kung anong nararamdaman ko at that time eh. So, yun yung una kong sakit na naramdaman. Then, masakit din yung ulo ko. May mga times nga na yung dito sa likod ng ulo ko, parang may pumuputok dito sa likod ng ulo ko. So, yun siya. And then, yung hindi ako makalakad, kasi nga masakit yung paa ko. Yung katawan ko masyadong masakit until such time na talaga is yung sa heart ko na talaga na super sakit na parang tinutusok-tusok. Nung nawala yung tinutusok-tusok, para na namang yung veins ko, binibinat naman siya. So, yun yung mga rason kung bakit ako pumasok dito kasi nga, nung ginawa na kasi namin lahat nakapagamot ako. Kumbaga pa, Sir Bubuk, yung kwento ni Ma'am Jemeline is noon, nung college life niya, sumasama siya sa mama niya kasi nga parang napipilitan lang siya kasi nga mama niya yon. Pero yung mga mensahe pala, yun na nga, pumapasok sa tenga, lumalabas din sa kabilang tenga. Kumbaga pa, Sir Bubuk, hindi niya isinabuhay yung mga mensaheng naririnig niya. Sumasama lang siya kasi nga kapag nagsisimba yung nanay niya, kailangan din niyang magsimba. Parang ganun lang, Sir Bubuk, yung buhay ni Ma'am Jemeline. So, yung sakit niya no? Parang kompleto yata yun eh. May nervyos yun eh. Sa utak at saka sa heart. Kung may makita siya na hindi niya kilala, babalisa siya. Tapos yung puso niya. Parang masasabi natin na parang konti na lang mababaliw ka na. Yes. Sa yung paa niya, sumasakit din. Yes po. May May mga grabe times talaga naman, na Yung hindi ako makalakad. nung time na yung nagmi-mission tayo, Yes. 'di ba sumasama ka na minsan hindi ka pa makapaglakad ng maayos. Opo. So, Anong doktor ang mga pinuntahan nyo noon? Actually, nagpa-check up ako Oo. and then nagpa-ECG ako. Pero, Pero yung result, normal. normal ang Yes, labas. normal yung labas. That's wala why. silang nakikitang dahilan na bakit ka nagkakaganyan. Oo. Yun na nga, based din sa kwento mo, yung pinagtawanan ka pa. Dumating yung point na yung parang hindi ka na pinaniniwalaan ng mga natin, di ba? Yung ma'am, nagpa-albularyo din ba kayo? Yes po. Actually, dalawa. Meron ako yung bracelet. Binigyan ka ng kumbaga anting-anting nakapagawa bracelet. Ako noon. Oo, nakapagawa ako noon. And then, meron pang isa. So, sabi ko nga, lahat nagawa namin. Nakainom pa ako noon ng gamot. Mga gamot. Yung langis. Mga resita ng doktor, ganon. Opo. Ay. Yung pinagdaanan ni Ma'am Jemeline, parang walang pinagkaiba sa pinagdaanan ko, Sir Ngayon, Bubuk. Okay. Ngayon, sabi mo, lahat ginawa na, nagpa-doktor, nagpa-albularyo. Tapos, kailan mo sinabi, dumating ba sa isip mo na, magpunta, kumausap sa Almighty, ba? Yes. Kasi nga, di ba, nung college ako, may mga pulong, yung pulong? Pulong, Mensahe. salita. May mensahe Salita na ng akong, Diyos. narinig. And then, at that time, actually, yung first talaga na plano is, linggo pa kami pupunta. Pero, opo. Yun na nga, Ma'am Jemeline, no, parang ang kasi ng kwento ng buhay natin, parang may similarity kasi yung palaging, ito kasi yung realidad, Sir Bubuk, palaging last choice talaga yung Diyos. Kasi nga, tuwing nagkakasakit yung tayong mga tao, kung saan-saan pa tayo pumupunta. Inuuna ang doktor, Inuuna talaga albularyo. yung... Tapos pag wala nang magawa, yun talagang masasabi natin na realidad talaga yan, na last choice na talaga yung Diyos namin. Which is, dapat hindi. so dumating sa isip nyo na ikaw nagyaya kay mama mo na punta tayo sa ganon? Opo. Kasi pumasok ako noon at that time, pumasok ako sa kwarto and then parang bigla nung pumasok na
bakit sa linggo pa? Pwede naman Ngayon, bukas. Kasi nag-set kayo ng schedule na linggo. Opo, linggo. Kasi nga, akala namin noon, kasi matagal kami nawala eh. Matagal kami hindi nakasimba. Yun na nga, Oo, base nawala sa kwento kayo. ng mama mo is Nagbakasyon nag-stop lang, kayo. nag-stop kayo. Nag-stop. Yes. Oo. Kasi nga, based sa kwento ni Ma'am Leia is lumipat kayo dun sa Tupi, galing dito sa Marbel. Then, nung nandun na po kayo sa Tupi is, yung parang naging reason na malayo, yun, kaya hindi nakapagsimba. Tapos, yun na nga, based din sa kwento mo is, kumbaga pa gumawa ka ng mga alam mong, kumbaga pa hindi ka aya-aya sa mata ng Diyos na Ama, Yes. pero ginawa pa rin, katulad ng mga tayong mga babae kasi no sa kasuotan natin kung makapagbibigay ng kasalanan sa mata ng iba is dapat iwasan. Oh, sige partner, balik tayo doon kasi ano yun eh. Bakit linggo pa? Anong araw ba yon yung nag-usap kayo ni mama niyo? April yun Lunes eh. ba? Hindi. Martes? Wednesday po yun. Wednesday. Opo. Tapos sabi linggo. Linggo pa kami Oh, pupunta. Tapos ikaw, ano sabi mo? Pumasok ako kasi noon at that time sa kwarto and then parang bigla lang pumasok sa akin, bakit sa linggo pa? Pwede naman bukas na sa Thursday. Kasi at that oo. time, na may balak ako na mag-absent talaga. Kasi nga Ma'am Kasi Jem, hindi pa at that time. nagtuturo ka 'di ba? Isa pong teacher si Ma'am Jem. Opo. Mm. So at that time kasi, wala akong balak. Mag-absent sana ako. Kasi nga, hindi pa maganda yung pakiramdam ko at that time. Mm. Kaya, sabi ko, bakit sa linggo pa? Pwede naman sa Tomorrow. Thursday na lang, tomorrow na lang. Oo. Kasi mag-absent din naman ako. So, that's why, Thursday, pumunta kami doon sa Banga. Sa kay Sir Jet, Sa kay sa Sir Banga, Jet, ano? opo. Sa office ng Almighty God our Father. So pagdating ninyo doon, anong nangyari? Excited ako doon na. Nag-usap ba kayo? Ano? Yes, sir. Di ba nandun ka, sir? May amnesia yata ako. Nandun ka at that Hindi ko alam. Opo. Inosente ako doon Nandun ka at that time. Actually, opo. Sige. Kwento, ma'am. Nag-usap kami at that time. Pero hindi ko talaga maalala lahat-lahat. Mm-mm. Pero yung sa talaga is kasi at that time si mama at that time kasi si Sir Jet nag-uusap sila ni mama. So ako nakikinig ako. Parang lahat ng mga sinasabi ni Sir Jet parang Natamaan natamaan ka. ako. Tumagos sa puso. Oo. So parang tama naman lahat ng mga sinabi niya. Which is, yun talaga yun. Yun yung naging resulta. Oo. Nagkasakit ka. So yun na nga. Sinabi sa'yo na subugo. wala kang sakit? Opo. O ganun parang wala ka naman palang sakit eh. Opo. Actually, at that time, sinabihan ako na wala akong sakit. Oo. Wala akong sakit and then kumain ako sa tamang oras. Ayun, kumain lang sa tamang oras. At dapat magpakabusog talaga ako. Yung gabi, kapag gutom pa ako, pwede akong uminom ng gatas para pabusog talaga. Yun So talaga yung sinabi ni Sir Jet na wala kang sakit, Ma'am Yes, Jem. wala akong sakit. 'Di ba yun din yung sinabi sa nung nagpa-check up ka? Oo, na normal lahat. Na parang Normal pinagtawanan ka pa kasi nga hindi sila naniniwala sa sinasabi mo na masakit yung dito mo, masakit yung... So, kumbaga pa, Sir Bubuk, kung ano yung sinabi ng doktor, iyon din yung sinabi ni Sir Jet. Hindi, ano yun eh, psychological yun partner eh. Kasi ang sa atin dito, tinatawag ka talaga ng Diyos na Ama na bumalik. Yes. Oo. Kung bumalik ka, di talaga naman wala kang sakit Bibigyan ka dahil ng dahilan. tinatawag ka lang, pabalik. You are called, no? Bumalik ka. So yun ang parang nagiging sakit mo, yung pagtawag sa iyo na bumalik ka. So which is lucky na nagpakita kayo sa Banga, bumalik kayo at nag-usap. So definitely, mayroon kang nararamdaman. Pero yung nararamdaman mo, mawawala yan kasi bumalik ka na at sumama sa misyon. Mahirap kasi, yung sabihin natin, ikaw may sakit ka. Psychological yun eh. Pag sinabing may sakit ka, ay di takot ka. Ngayon kung takot ka, di inom ka ng gamot. Inom ng gamot, di may mga side effects. Takot ka ng takot, di psychological yun hanggang sa magiging malalim yung nararamdaman mong sakit.
So dapat kung gusto mong halimbawa ako doktor ako, kung gusto kong gumaling yung isang tao, sabihin ko na lang na hindi, wala ka namang sakit, normal ka naman. Pero may sakit yun para May yung nararamdaman bumuti ka. yung pakiramdam. Sa atin, lahat tayo tinatawag ng Diyos na Ama. Kahit anong sakit o lahat naman ng sakit, no? Ng Diyos na Ama yan pinapahintulot sa atin. Yung sa case niya, talagang tinatawag at saka very lucky, no? Talagang okay na sabi pa nga linggo. Merkules sila nag-usap, sabi linggo, tagal pa, ilang araw pa yon. Yes. Baka naman pwede bukas. Immediate. Kasi nararamdaman niya man siya ang may sakit So kung gumaling ako ngayon, bakit bukas pa? Yes. Bakit Oo. patagalin pa? Bakit patagalin pa? So parang yung espiritu, yung kaluluwa mo, Ma'am Jem, is yung hinahanap niya talaga is yung mga Ayun, tulong. oo. Yung spirit niya. Yun Oo. kasi yun yun na nga, yung sa mga mensahe kasi ng Diyos na Ama, Sir Bubok, natatandaan ko na kapag nagkasakit yung physical natin, ibig sabihin po niyan is madumi po yung espiritu natin. May sakit yung kaluluwa yung espiritu. natin. Pero kapag gumaling linisin muna natin yung kaluluwa natin, magsisi muna natin sa mga kasalanan natin at saka baguhin yung mga kinaugalian natin na hindi maganda at yun, susunod na yung physical natin nagagaling. So yun yung nangyari sa iyo, Ma'am Jem, no? So, ma'am, pinagalitan ka ba doon o sinisi ka ba? Hindi naman. Wala. Anong narinig mo? Pwedeng pakishare. At that time po na nag-usap kami na yun nga po, wala akong sakit. Wala daw Tapos? po akong sakit. And yun, hindi ko dapat wag nang gawin ulit yung mga kasalanan na ginawa. Kasi Nagda-diet ka noon, ma'am? Kaya Hindi nga, po. dapat mabusog ka. Ay, ano po kasi yun masyadong tamad. Ay, Tamad. kumain, tamad Yes, magluto, kumain. ganon. Tamad kasi ako kumain noon. At that time, pag pumapasok sa school, hindi ako kumakain. Ganon Pasok na lang pala. agad sa school. Oo. Parang ginugutom mo yung Yes. katawan na pinahiram sa'yo. Yun na nga, Ma'am Jem, no? Kasi sa mensahe ng Diyos na Ama, yung physical natin is pahiram lang sa atin. So, dapat busogin din natin at huwag gutumin. So, ano pa? May pinag-usapan pa ba kayo, ma'am, na Ayun po, yung sabi is po ako. Kailangan kong Magmisyon. mag-mission. Actually, that is the first time na sumama ako sa mission. Na yung bukal na talaga sa kalooban mo, Yes. ma'am. Kasi nga, kung noon, sa pagsimba is napipilitan ka lang. So, dumating talaga sa point na yung ikaw na talaga yung nag-aaya sa mama mo. Ikaw na talaga yung kahit nga noon, yung hindi ka pa nakakapaglakad ng maayos, talagang nagbimisyon. Yes po. So, yun na nga. Actually po, first ko talaga yun na sumama sa mission. Kasi noon, nung first ko na nakilala ang Diyos na Ama, hindi talaga ako sumasama. Kahit nasabihan pa ako ni Mama na, Lynn, may mission sa may mission tayo sa Sabado, may mission. Kailangan mo sumama. Madami akong dahilan. Di ba So, nga? Ma'am Jem, sa ngayon, yun na yung kaligayahan mo. Kung noon, sumasama ka sa barkada, sumasama ka sa mga kaibigan mo, kasi nga, pumupunta kayo kung saan-saan. So, yun yung kumbaga free time mo, doon mo nilalaan. So, Opo. sa ngayon, pag free time mo is nilalaan mo na talaga sa misyon. Actually po, every Saturday, di ba po, meron tayong Yes, mission. Saturday, Sunday, Every Saturday tsaka Sunday. Sa mission po talaga yung time ko. So, Monday to Friday for work. Sir Bubok, parang si Ma'am Jem, isinabuhay niya yung mensahe ng Diyos na Ama na wag tayong mag-focus doon sa mga walang kabuluhang bagay. Kumbaga pa, yung mga bagay, yung mga laag-laagan ni Sir Bubok na wala man lang maitulong sa espiritu natin o sa kaluluwa natin pagdating ng araw. Yeah. Na yun na nga, pag nawala tayo dito sa mundo, kasi nga yun na nga, yung kamatayan is kakambal ng buhay. So yun Ma'am Jem, yung isinabuhay mo sa ngayon.
na hindi ka na gumagawa ng mga walang kabuluhang bagay, yung mga kasama yung mga kaibigan, pupunta doon. Yun na nga, based din sa kwento mo, sumasama ka kung saan-saan, birthdays, kung ano yung mga kasiyahan na masasabi nating mga makamundong gawain. Kuan partner, tanungin natin si ma'am. Kasi teacher ka saan ka nag-teach, ma'am? Sa Polonuling po. Anong level? Elementary? Secondary. Secondary. Polonuling Ibig sabihin, National High School. High school yun. So, baka nakikinig yung mga estudyante mo, ma'am, mga co-teacher mo. I-greet mo sila, at saka, invite mo na, mag-almighty na rin. Hello po sa lahat ng mga estudyante or mga co-teacher ko dyan sa Polonuling National High School. So, siyempre, professional si ma'am partner, Yes siya yan makapagsabi. Nagmi-mission na siya. Hindi naman maipagkaila. Makikita natin, makakasama natin sa mga mission natin. So, anong makonclude mo, ma'am, sa mga mission na sinamahan mo? Are you enjoying it? O boring ba? O ano bang, nakakapagod ba? Anong masabi mo dyan? Actually, mas na-enjoy ko yung mission ngayon, yung pagsama-sama ko sa mission. Kasi, noon parang, ayoko nun. No? Pagod na ako. Bakit pa ako sasama? Ngayon, every Friday, mission na tomorrow. Parang So, excited. May excitement Oo. na. Kasi nga, bukal na sa kalooban yung ginagawa. Ayun. Yes. Kasi nga, gusto ko nang sumama sa mission. Actually, nung first ko talaga dito na nag-mission ako, ang daming balakid. May mga times na Friday, hindi ako makalakad. And then, pagka Saturday, okay lang kahit na hindi ako makalakad ngayon. Basta tomorrow, sasama pa rin ako sa mission. So, after pagka Sabado na, okay na yung pa ako. Ganun yun. Actually, ang nangyayari sa Parang akin. binibigyan ka ng dahilan kasi pag sumakit yung paa mo, okay to, hindi ako sasama, may dahilan na ako. Parang pag sinabi mong ganun, parang yung masasabi natin na hindi mo gusto yung ginagawa mo. Pero Hindi, balakid partner naging positive yung sa isip mo na okay lang yan, bukas makakalakad din ako, sasama pa rin ako. So parang nakikita ng Diyos na Ama na yung ginagawa mo is gusto mo na at saka bukal na sa kalooban mo yung magmisyon para sa Kanya. Yes. Kasi yun na nga di ba Sir Bubok, mayroon din kasi minsan na binibigyan lang tayo ng dahilan para sumuko. Pero pag nakikita ng Diyos na Ama na desidido ka talaga sa ginagawa mo, kasi nga yun na nga para sa Kanya yan yun na nga partner, yung sinasabing may balakid. So gusto mo, aalis ka, mag-mission ka. Pero sometimes yun na nga, ang balakid nun, halimbawa, ang dami kong labahan, paano ba? Ano bang unahin ko? So ang desisyon yan sa atin kung kung talagang gusto natin na magmimisyon at makapag-share ng pulong sa mga kapatid natin. Ang dami. Halimbawa, isang balakid, yun na nga, yung paa niya sumasakit habang papalapit ng mission, alis na siya, masakit yung paa niya. So, balakid yun. Yes. Pero, ang desisyon, nasa sayo pa rin kung gusto mo o hindi. So, ang Diyos na Ama, andyan lang yan nakatingin. So, willing ka bang yung kumbaga sa sarili natin yan it is time for us to pay our debts, no? Panahon para magbayad sa utang natin. Ano ba yung utang natin? Yung mga kasalanan natin sa Diyos na Ama. So willing ka ba na maglakad, magmisyon para makabayad ka naman at least ng utang mo sa Diyos na Ama? So ngayon hindi natin alam kung paano nagkasakit yung paa mo. Pero sa iyo yan, kaya naman ilakad siguro, kaya naman na kahit medyo masakit o konti-konti, ang desisyon nasa sa atin. So yung balakid, pwede na rin ang demonyo magbigay ng balakid kasi talaga sila ang ayaw na magmisyon tayo. Yes. Yung Diyos Ama, nakatingin lang yan, pwedeng ipahintulot niya na talagang magkasakit ka bago magmisyon o ayaw niya na ipahintulot na magkasakit ka, talagang healthy ka para makamisyon ka. So,
generally ang desisyon nasa atin Nasa pa rin atin. kung willing ba tayo o hindi. Kahit masakit ba yung paa mo, kahit masakit ba yung ulo mo na may trangkaso ka, kahit ba ang number one dito partner yung yung wala kang pera. Material. Kahit wala kang pera, gusto mo ba na magmisyon? Wala kang Parang- pamasahe. Magutom ka, wala kang pambili ng tubig, ng diyan. So, Parang willing ka na-recall pa ko ba? yung nangyari sa akin, Sir Bubok, noon eh. Kasi nung mga time na naging active missionary na ako, parang minsan talaga, totoo, may mga balakid. Kasi nga, minsan naiisip ko, ay, kailangan kong i-deliver ito kasi baka mabulok. Ay, hindi. Kailangan unahin ko yung Diyos na Ama. Kasi yan. pag unahin ko yung Diyos na Ama, kung ipahintulot niya na mabulok yung paninda ko, mabubulok talaga yan na kumbaga pa, kung kahit unahin natin yung material, kung ipagkaloob ng Diyos na Ama na mabubulok yan, mahihirapan tayo, talagang mangyayari yan. Pero kapag inuna natin siya, wag nating, kumbaga pa, wag tayong mag-alala sa kung ano man yung mga material. Kasi nga, ang Diyos na Ama makapangyarihan eh. Walang imposible sa Kanya. So, parang na-experience ko kasi yan, Sir Bubo, parang na-recall ko yung mga pangyayari din sa buhay ko eh. Inuna ko lang siya. Every weekend, talagang nilalaan ko yung oras ko sa pagmisyon. Kasi nga sa 7 araw, sa 1 linggo, 2 araw lang yung sa kanya eh. Yun na nga yung sa mensahe niya, dapat nga 80% dapat sa spiritual aspect talaga. Yung 20%, yun na yung sa material. So, parang minsan nga maiisip ko na, ay, 2 araw na lang ngayon para sa Diyos na Ama. Tapos, uunahin ko pa yung material, uunahin ko pa yung paninda. Bahala na yan. Kumbaga pa, kung ipahintulot ng Diyos na Ama na mabulok yan, wala akong magagawa. Kasi nga kahit naranasan ko yan eh. Kahit anong pagsusumikap ko na ay kailangan ma-deliver ko to, maano ko to. Minsan talagang pinaparamdam talaga ng Diyos na Ama sa akin na hoy, Dapat hindi unahin yan. siya. Wag yan. Parang ganon. Parang kahit anong pagsusumikap mo, dapat ilaan mo na yung oras na yun sa kanya. Tapos, pinariority mo pa yung material. So, parang doon na kahit anong pagsusumikap mo, kung wala yung gabay ng Diyos na Ama, wala talaga. Failed. So, parang nakarelate ako sa iyo, Ma'am Jem eh. Yun na nga, inisip mo na okay lang yan, okay lang na ngayon magkasakit yung paa ko, wag lang bukas. So parang naging positive ka lang. At saka yun na nga, yung Diyos na Ama nga is mapagmahal. So kapag nakikita partner? niyang bukal sa kalooban natin yung pagmimisyon natin para sa Kanya, hindi niya tayo Tanungin ipahintulot ulit sa natin problema. si Ma'am regarding sa siyempre yung galing siya ng banga at nagmisyon. Yung unang misyon mo, Ma'am, meron ka pa bang nararamdaman habang nagmi-misyon ka? Actually, opo. Ah, At that time, meron pa po. Nung first ko na mission. hindi ibig sabihin totally nawala Hindi. Matagal. Unti-unti matagal lang. din? Matagal. Paunti-unti. Opo. Kasi at that time, nung first mission ko, hindi ko pa talaga sinabi lahat-lahat ng mga kasalanan ko. May Ay, ginip pa ako. may nakatahan. May naiwan pa. May iniwan ako. Kaya nga yung first ko na mission, yung pauwi kami, sumakit ulit yung dibdib ko at that time. Hindi ko talaga. So hindi mo ba naisip na ano ba ito? Nag-mission naman ako, bakit ganito? Pero Hindi in mo ba fairness, naisip? di ba, wala kang bisyo? Wala po. Oh. Hindi ka mainom, hindi ka naninigarilyo. Hindi ako Galit siguro, partner, baka may ginadumtan. Yes, Yun nga yun na po, nga. ito yung sama ng loob po talaga. Yun Sama yung, ng loob. talaga. Yun yung talaga yung pinaka ginawa ko. And at that time po kasi, di ba nga po, teacher May ako. kinikim-kim na galit. Galit. Grabe Opo. Kasi for 20 years, kinip ko yun, nagalit na yun. And, Na kahit mama mo hindi alam. hindi alam ni mama. And then, aside from that, meron din akong sama ng loob sa papa ko at that time. So, yun. Pero hindi lang kay Papa, may ibang tao pa. Opo, dun sa close ko din po na Close. Ibig sabihin, relatives yata yun. Opo. Mahuhuli na kita, partner. Masya, partner mo. Hindi, pwede sabihin natin yung crime, yung nagawang kasalanan, yung galit mo. Pero wag lang yung pangalan. Okay Baka po. pwede yun.
Kasi maaring... ma-share at saka marinig ng mga... may nakikinig ano. sa atin na makaka-relate. Oo, baka ganun din nangyari sa kanila. At the time po kasi, grade 4 ako noon eh. So, bata pa ako noon. Bata pa. Opo. Oo. So, parang hinalikan ako. Ay. Ganon, yun po. Yun po, hindi ko lang siya matanggap. Kasi nga, Kasi ba- nalulung sa May drugs. gumagamit daw siya ng drugs. So, ayun po, parang hindi ko siya matanggap. At doon talaga yung pinaka-first na nagtanim talaga ako ng sama ng loob sa isang tao. Di ba grade 4 pwede pang halikan yon? Halimbawa ako, ninong ako. Yung inaanak ko, grade 4 pwede hindi na pwede. Depende siguro sa intention po, Sir Bubong. Si Bibi nakatingin, no? Kaya ayaw pahalik si Bibi sa akin, no? Pero sa iyo, mama, ayaw mo. Ayaw ko at the time. Oh. Ayaw ko. Kaya, So, nung ginawa niya, doon, halik lang ba o mayroon pa Halik iba lang o po. ano pa? halik lang po. Pero yun na nga, Ma'am Jem, masasabi mo na iba yung intention. Opo. Depende siguro sa intention Intention talaga po. yun. Oo. So, simula noon, galit ka. Opo. Kinikim-kim mo yun. Kinimkim ko po yun for grabe 20 naman. years. Ilan? 20 years. 20 years. 20 years ko siya Grabe. kinimkim. Amo siling mga Ilonggo madumot, hindi kalipat. Oo. Hindi makalimot. Grabe ang mga So Ilonggo, maliban ano. pa doon, Sir Bubok, mayroon pa siyang kinikimkimi kasi doon kasi sa kwento mo, ma'am, yung sa isa, yung sa about sa papa mo is doon na ano talaga ako noon hindi ko yun makakalimutan na yung isang preso na yung na-touch talaga sa story mo. Sa testimony sige na mo. nga, pwede. Baka kay Hi, Papa. Papa, nakikinig ka dyan, ha? Magkwento si Linlin. Okay lang ba? Actually, napag-usapan na namin to. First namin na pumasok, at yung bumalik po kami ulit. Di ba, ano po kami, sa birthday niya. Oo, yung Nagkaroon- nag-60 siya. Yung nagpalit siya kayo na nagpunta kami doon. Lahat ng Opo. doon, missionary, andun. So, after that, nung wala nang mga bisita, nag-usap-usap kami na family. And then, doon talaga, humingi talaga ako ng patawad sa papa ko personally. Inilabas Kasi mo na talaga yung mga kinikimkim mo. Kasi nagalit ka, nagdumot ka. Yes. Na, So, sige, okay continue, po. ma'am. So, kaya po, humingi talaga ako ng patawad sa kay papa. Kasi nga, ayoko naman na maging regrets ko yun balang araw. Ay, tama naman. Oo. Kasi nga, si papa, mabait naman talaga si papa. Ayun Oo, naman. mabait talaga siya. Kaming mga papa, ha? Mababait talaga kami. Oo. Pero yun na nga, Ma'am Jem, no? Malaki yung kaibahan ng mabait sa matuwid. Sige, ma'am. Kwento mo ang Sige, kabaitan ma'am. ng mga papa. Kami mga papa. Opo, mabait po talaga si papa. Kasi, yun nga, actually, yun yung isa sa mga parang pinagsisihan ko din talaga na isang pagkakamali lang ni papa. Parang yun na talaga yung grabe na yung galit ko sa kanya. Parang hindi mo na inisip na ilang taon siyang nagsakripisyo Oo, para sa inyo. hindi ko na inisip yung good side Yung mga, niya. yes. Kumbaga, isang pagkakamali lang ni Papa, lahat ng mga good na ginawa niya sa amin. Nabura erase na talaga. lahat. Mm-mm. Opo. So, yun. Nung sumasama na ako and then, dun, yung pagpasok ko dito, dun ko na-realize, ang sama ko pala. Hindi, yung pala. pagkakamali ng papa mo, pwede ba nating malaman kung ano yon o disclose yon? Actually, Okay lang ba na sabihin mga pagkakamali ng mga papa? Baka mali ko rin yon. actually, hindi naman talaga ganun kay Papa kasi at Kamortad. that time, nag-text. May textmate. 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 Oo. So, parang, actually, nung pumasok, ngayon ko lang din actually na-realize nga, tama, no? Yung ginawa ni Papa noon sa text, hindi naman ganun talaga kalala yung ginawa niya. Oo. Pero, kumbaga, nagalit talaga ako. Kasi nga, idol ko kasi at that time si Papa. Idol ko siya. Kasi nga, mabait si Papa. So, Oo. sabi ko nga noon, if ever na tawag na, magka-partner ako. Gusto ko katulad niya. So, Katulad Kasi nga niya. mabait. Kasi nga, Sir Bubok, si Ma'am Jem, ilang taon ka na nga, Ma'am Jem? 32 po. 32. So, Single, walang
single. No boyfriend Ayun since ba? birth po ba? Opo. Ano naman? Yes. Ano bang tanong yan? So may love life po ba si ma'am? Wala po. Wala. Oy. Sige, So, actually sa atin dito 30 pwede na. Pero bakit mag-serve hindi mo muna, mag-serve naisipan, muna. ma'am? Yes. Mag-mission muna. Noon kasi wala talaga sa isip ko yun. Ngayon naman, mas Priority mo na yun. Yes, mas priority ko yung mission. Tsaka masaya kasi ako ngayon na habang nagbi-mission. So Yan parang ang isip ko na magkaroon ng asawa. Parang Kasi nga, pag ano kasi Sir Bubok, pag committed ka na kasi, mayroon na mga balakid eh. Hindi si ma'am, pumasok na sa isipan mo na mag-asawa, hindi, ano? hindi. O, di. Hindi. Kasi nga I-recommend ko na lang. nag-i-enjoy. I-recommend ko sa kanya, asawahin niya na lang yung misyon. O, yun lang, pagkakasalan niya, yung misyon. Kasi nga nag-i-enjoy si Ma'am Jen Sir Bubok In sa fairness, ginagawa niya sa ngayon. mga kasama natin dyan, hello, good morning sa inyo. parang ang lalim na ng usapan natin. Hindi So, naman. mayroon na lang tayong 8 minuto. Sige lang, okay lang yan. Ma'am Jem, based kasi sa kwento mo noon is parang masasabi mo na nawawala ka na, hindi na normal yung pag-iisip mo. So kanina kasi, nung bumili kasi ako ng habang papunta ako dito, dumaan kami doon sa Turunan. So nandun kasi si Boy Pac lang, Sir Bubok. Si Boy Pac lang kasi trending yan dito sa Coronadal eh. Talaga, Humingi ng Coke. Binigyan ko kasi nga pagkain naman yan eh. Yun na nga, nakwento ko doon kay Sir. Hello po, manong tendero dyan. Dyan po sa Balmore Street. So sabi ko, Sir, napashare ako, namamisahe ng Diyos na Ama, Sir Bubo, kasi nga sinabi ko sa kanya na, Sir, alam mo ba na sa mensahe ng Diyos na Ama is yung mga nawalan pala ng normal na pag-iisip is yun pala yung siguradong makakapunta sa paraiso ng Diyos na Ama, kasi nga habang dito pa sila sa lupa ay nakapagsakripisyo na sila sa mga kasalanan nila. So parang na ako doon kasi sabi ko, kawawa. Dati nung hindi ko pa nakilala yung Diyos na Ama, Sir Bubok, parang pinagtatawanan ko pa yung mga ganyan eh. Parang natatawa pa ako sa mga sitwasyon na ganyan kasi nga hindi ko alam na mali. So, ngayon na nakilala ko na ang Diyos na Ama, parang naaawa ako. Tapos parang napapahanga din ako kasi nga sila pala na mga tao nilalang dito sa mundo is sila pala yung sigurado na maliligtas, Sir Bubok, yung kaluluwa, kasi nga nasakripisyohan na nila yung mga kasalanan nila dito sa mundo. So parang Sir Bubok, si Ma'am Jem, buti nga hindi natuluyan si Ma'am Jem. Hindi naman. Pero yun ang gusto kong i-assess, i-share natin sa mga nakikinig. Yes. Ang ng sakit niya, ang pinagmulan, parang nakikita ko na may kinikimkim na galit. Yes. Simula nung maliit pa siya, imagine Grade for 4. 20 years na kinikimkim. Yes. Tapos nadagdag pa yung galit niya sa tatay niya na idol niya. Pero nakakita siya ng gusot na may kasalanan pala. So nagalit din siya. Kumbaga, yung galit na kinikimkim na yun ang resulta sa kanya kung bakit siya nagkasakit. Kasi kung titignan natin, partner, yung mga sakit niya nasa loob. Nasa loob, nasa puso at isip. sa isip. Tapos hindi mo makikita sa panlabas na may sakit, normal talaga, pero sa loob pala kasi yung kinikimkim niya na galit nasa loob pa rin. Sa loob ng kanyang puso, 'yun. So simula noon, 'di ba? Nung nagmi-mission ka na, pinatawad mo na ba yung Opo. yung 20 years na galit, lumabas na ba? Inilabas na. Opo. Actually, nung na-let go ko po. Nung yun. pumasok na ako dito, nilet go ko na lahat ng mga Sama ng loob, mga yes. sama ng loob. Pero di ba relatives yun? Nakikita mo na siya na isang beses ba nakasalubong mo o na-meet up mo? Actually, nalaman ko po na napatawad ko na talaga kasi nga at that time, nung time na nasabi ko na lahat-lahat at ipinasa Diyos ko na yung galit yung galit mo. Nakita ko siya after that.
And then doon ko nakita, hindi na ako galit. Kasi Yung nung parang nakita hindi ko, na hindi na nagpalpitate yung heart mo, hindi na umakyat yung dugo sa ulo mo, hindi ka na high blood, hindi ka na oo. Tapos nag-hi ka na sa kanya. Hindi pinansin mo naman. na. Pinansin ko po. Yes. Ay. Opo. Kasi noon, pag nakikita ko siya, talagang nawala yung respeto ko. Oo. So, Noon. if makikita ko siya, galit ako, yung mukha ko nakabusangot. So, ganun yun siya. Yung parang kumukulo na yung dugo mo noon. Yes, opo. Yun po, yung nakita ko siya, doon ko nalaman na Napatawad mo na. Napatawad ko na Yes. siya. Kasi nga, wala, parang normal Normal lang. na, bumalik na sa Oo, dati. na- Kung ano yung pakikitungo mo sa kanya noon is bumalik na. Opo. O si Papa naman, kumusta? Okay na? Napatawad na? Yes po. Ah. Actually, nag-usap pala kayo. nag-usap diba? kasi kami. Oo. And close po talaga kasi kami ni Papa. So sa mga So- papa dyan. Yung relationship namin. So ngayon ma'am, anong feelings mo, pakiramdam mo? Kasi napatawad na lahat, nagbimisyon ka na. May nararamdaman ka pa bang sakit o ano ba? Anong nararamdaman mo ngayon? Magaan po. Pero, yun nga po, pag meron akong ginawang kasalanan, Ay, yun naman, medyo bumabalik. Yun po. Yung, Kaya, yung nakwento mo pala, Ma'am Jem, yung isa pang kasalanan mo, yung sa school, yung sa, yung sa student mo. yung hindi ako, yung may nagtanong sa akin. Yes, oo, hindi mo pa yun nakwento. Yes, kasi nga may nagtanong sa akin na estudyante ko, sabi ko nga 50-50 ako noon nung time na hindi pa kami bumalik dito. Tinanong ako, "Ma'am, ano ang religion kasi sa kanila?" Oo. So, sabi ko secret. ay, Parang kinahiya mo yung Diyos Kinahiya na ko ang Ama. Diyos na Ama. okay lang. Yun talaga. So yun pa rin, kasi masasabi natin na okay lang yun Sir Bubok, pero sa mata ng Diyos na Ama is mali talaga yun. Kasi nga ang gusto niya is yung ipakilala siya sa buong Oo. mundo. Yun nga po, nung bumalik ako dito, parang sinabihan ako ni Mama, yung mga kasama nga natin dito, ipinapakilala ang Diyos na Ama, tapos ikaw ikinakahiya mo. Yung parang yun na yung, kumbaga pa masasabi natin na yun na sana yung opportunity Oo, na na mapakilala. makapag-share ka sa mga student mo. So, Sir Bubok, Sige. 2 minuto na lang yung natitira sa atin. Paano Ay. ba yan? O sige, gusto ko lang i-announce na bukas pala Sunday, meron tayong mission sa Kidapawan. Yes, sa Ama. Yung kasama Sige natin po. dyan sa Jensan, please prepare ha, yung nagsama noon, sasama ulit yon. So bukas, and then... At saka baka mayroon pang gustong sumama, Sir Bubok. sige, totoo naman. At saka, Sunday, pagka Monday, sa Isulan, District Jail tayo. Sa pagka Friday, Tuesday, hindi. Lunes. may Tuesday pa tayo. Lunes, di ba? Monday, pagka Tuesday, sa Norala tayo. Yung Barrio 5, babalikan natin yon. Barrio 3. Try ba yun? Barrio 3. Yung Tres pinuntahan ata natin, yun. Barrio 3. Sige, yung bata. Norala. Oo. Okay, yun. Tuesday doon. Tapos sa Friday, BGMP tayo. Coronadal BGMP. Yes, Coronadal Yes. BGMP. Friday. So, na-enjoy na namin yung mission namin kasi nga, ito na yung libangan namin. So, Ma'am Jem, salamat sa kwento mo, Ma'am Jem. So, Thank you din po. bigyan natin ng time yung greetings natin, Sir Bubuk, through FB Sige, Live. So, Nakikinig yan hello sila, kay Sir Jarek Dasera watching, Jojo Dulutan, watching from Surala, Ma'am Raquel Oy, Subusa hi, Jojo. Fortaleza. Hello Jo, nanood talaga si Ma'am Jo, si Sir Jo, Ma'am Jem. So kay Ma'am Raquel Subosa Fortaleza from Jensen ito sila, Sir Rodel Balboa Digamo, Sir Agapito Gabio Sosteger from Banga, then Kois Bench, kay Bembem, then sa kay Sir Cristo Ray Lombo watching from Carmona, Cavite. Christopher Lumbo. Yes. Cristo Ray itong sa kanya. Isabella Carmona, Lenteja de Cavite, Salisa. Ma'am Lisa Bolivar watching from Sorala, at saka kay Ma'am Oprin Dats Talib, Ate Ami watching from Jensen. So
Bago kami magtapos, nais ko pong pasalamatan ang CEOs, Sir Rivel Nunoy Zambra, Sir Alvin Valerio at saka Sir Donnie Valerio, sa ating HR and admin staff, Ma'am Rose Angeline Zambra Marikit at Boss Roma Coro Zambra at kay Ma'am Krista Morales de Liomos, at saka sa ating technical side, si Sir Vinci Chavez Caparino. So maraming salamat po mga kapatid sa pakikinig at saka sa panonood through Facebook Live. So hanggang sa susunod na Sabado, nandito pa rin po kami para magbahagi po sa inyo ng mga nakaka-inspire po na kwento ng buhay. So dito lang yan sa 107.3 Radyo Radyo Latigo. Latigo. Ang amigo mo Nga na radyo! Thank you.